8, verse 3 hanggang 7. Ay, si Mancho nagbukas ng rep. Sabi dito, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the star which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Amen. So, parang continuity lang to. Continuity lang yung pinag-aralan natin. Yung mga nakaraang linggo. Napag-aralan natin na nakaraang linggo na yung mga angels ang unang tumira dito sa earth, no? Hindi ang tao. Now, dito sa pinag-aralan natin, sa binasa natin, gusto kong tingnan natin yung isang talata dyan na sinabi, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him. Sa mga ilan. Ito yung verse 5, sabi dyan, for thou hast made him a little lower than the angels. Yung daw tao ay nilikha ng Diyos na mas mababa kaysa mga anghel. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang pagkakaiba ng tao sa anghel. Ano ang pagkakaiba ng tao sa anghel? At ano ang tao at ano ang anghel? Sabi ng ating binasa, ginawa ang tao na mas mababa kaysa mga anghel. At sabi ng ating binasa, ginawa din ang tao para maging tagapamahala sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos. So, way back, nang wala pa yung tao, ang unang tagapamahala ay mga anghel. So, God create angels, meron siyang purpose, meron siyang layunin, at ang Diyos ay nilikha din ng tao, meron siyang purpose at meron siyang layunin. So, ang common denominator ng dalawa, there was a time na yung angel ay naging tagapamahala ng mga bagay na ginawa ng Diyos. And there was a time na sila po ay bumagsak o hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos dahil sa kanilang rebellious, sa rebellion ng ilang mga anghel ay ibinagsak sila ng Diyos. And dumating ang punto na yung tao naman ngayon ang tagapamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Now, ano ang pagkakaiba ng anghel? Una, ang anghel ay espiritu. Sabi ng Hebreo 1:7, Hebreo 1:7, sa mga anghel ay sinasabi, who maketh his angels spirit. So, yung mga anghel ay espiritu. Yung espiritu rito ay sa salitang Griego ay pneuma. So, yung pneuma, ang ibig sabihin nito ay wind o hangin. Hindi siya ordinaryong hangin na nararamdaman natin ngayon. Though, the pneuma is air. Naalala ko nung in-interview ako, sabi sa akin nung nag-interview sa akin, ano ang pagkakaiba ng pneumatic sa hydraulic. Pagka sinabi mong pneuma, ang ibig sabihin niya ng air. Pagka pneumatic, operated by air. Pagka hydraulic, operated by water. So yun ang pagkakaiba. Yung pneuma ay air, ang sabi nito, yung spirit, yung anghel ay espiritu. Ibig sabihin, yung espiritu ay ginawa ng Diyos na anghel. So, spirit
ay galing sa anghel at yung anghel ay galing sa espiritu at yung espiritu ay hangin o pneuma. Pero yung hangin na ito, hindi yung hangin na ito. So, kung ang creation ng angel is from wind, yung wind na ito ay hangin, ito ay hindi ordinaryong hangin, kundi ito ay breath, hininga. Ito ay hininga ng Diyos. Yun yung creation ng angel. Kung ang creation ng angel ay galing sa hininga ng Diyos, ano ang trabaho ng angel? Sabi dyan, and his minister a flame of fire. Yung mga anghel daw ay ministro. Pagka sinabing ministro ay tagapaglingkod. Maririnig natin yung mga salitang yan. Pagka tinawag na ministerial o ministro, ibig sabihin yun ay tagapaglingkod. Ministerial, tagapaglingkod. So, angels, sila ay espiritu o hangin na ginawa ng Diyos ng mga angel para maging tagapaglingkod. Tagapaglingkod, nino? Tagapaglingkod, pagka sinabing tagapaglingkod, naglilingkod sa Diyos. Ang mga anghel ay sila yung creation ng Diyos na nilikha niya para maglingkod sa Kanya araw at gabi. No? Ang paglilingkod na ginagawa ng mga anghel sa Diyos ay to worship God. Pero meron din siyang ministerial na ginagawa sa mga tao. So pagka sinabing minister, ang ibig sabihin nito ay servant. At the same time, ang angel din po ay lingkod ng tao. Dahil yung salitang minister, ibig sabihin yan servant from derivation, galing sa salitang letorius. Ang ibig sabihin niyan public servant. Ang function niyan ay function in the temple or gospel or a worshipper of God o mananambahan sa Diyos. Amen. So, ang anghel ay espiritu. So, ang isa pang katangian ng anghel ay makikita natin sa Ezekiel chapter 28 verse 14. Sabi rito, thou art the anointed cherub, God over, and I have set thee. So thou wast upon the holy mountains of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Ang sabi dyan ni Propeta Ezekiel, ikaw ay kailangan ng tao. Ang tao ay he can produce himself. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan to produce, to plenish. Yun ang sinabi ng Panginoon, ng Diyos sa mga tao sa 1:20, and God said unto them, be fruitful and multiply. So, nagumpisa sa dalawang tao, kila Eva at Adan, at pinagpala ng Diyos, binless ng Diyos, at ang sabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Why angels? Ibig sabihin, men are subject to marry. Ang mga tao ay inilagay ng Diyos para magsama o makapag-asawa, to multiply their kinds. But angels are not. Yung mga anghel ay hindi po. Mababasa natin yan sa book of Matthew 17:8. ng Matthew. 25:41 pala ng Matthew. Matthew 25:41. Meron tayong gustong idiin dito. Matthew 25:41.
Then shall he say also unto them, oh, dito. Ah, 20 to 30. Matthew 20 to 30. Ito. For in the resurrection, sapagkat sa pagkabuhay na maguli, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. So, dito sa Matthew, may nagtanong sa Panginoon na Sadduceo. Kasi yung mga Sadduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay ng maguli. Sabi ng mga Sadduceo, sabi ni Moses, pag ang isang babae ay namatay ang kanyang asawa at hindi siya nagkaanak sa kanyang asawa, yung susunod na anak na lalaki, pakakasalan yung kanyang asawa para maituloy yung lineage, para magkaroon ng anak. Ibig sabihin, pagka yung mag-asawa, namatay yung lalaki, walang anak, yung kapatid ng lalaki kailangan pakasalan yung babae ito para magkaroon ng anak. Pagka wala pa rin anak, yung susunod. Kasi ang mga Sadduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay ng maguli. So, ito yung tanong nila sa Panginoon. Panginoon, mayroong ganito. May isang babae, namatay yung asawa niya, wala siyang anak. Yung kapatid niya, sumunod, wala ring anak. Yung kapatid niya, sumunod na naging asawa, hanggang sa ikapito, walang anak. So, ang tanong ng mga Sadduceo, pag nabuhay ng maguli, pagka nagkaroon ng pagkabuhay ng maguli, sino ang magiging asawa ng babae? Kasi 7 kapatid yung naging asawa niya. So, sabi ng Panginoon, ang sagot niya, nagkakamali kayo. Sabi niya, ye who hear, nagkamali kayo, hindi nyo naintindihan ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, sa pagkabuhay na maguli, pagka raw ay nabuhay na maguli, hindi na raw pag-aasawahin. You got the point? Wala nang pag-aasawa. Kaya, alimbawa, namatay yung asawa mo, nag-asawa ka uli, baka pag nabuhay na maguli, mag-away yung dalawa. Sino talaga yung tunay mong asawa? So, walang ganon. Sabi ng Panginoon, pag nabuhay na maguli, yung mga tao na nabuhay na maguli, they are not subject to marry. Magiging ano sila, gaya ng mga anghel. So, angels are not subject to marry. So, ang mga anghel ay hindi sila tali o nakatali sa batas ng pag-aasawa, yung tao lang. Yung tao lang. Kasi ang tao ay ninilalang na dalawa. So, they need to be multiplied. While angels are created many. So, napag-aralan natin, sila yung unang tumira, tinikla ng Diyos, yung langit at lupa. Nandyan na yung mga angels, marami na sila. So, angels are not subject to marry. Now, ano yung makikita natin dito? Ang makikita natin dito, sabi nila, ang anghel ay walang kasarian. No, wala raw sex preferential. Meron po, ang mga anghel ay in general, man or lalaki. Hindi ko alam kung mayroong anghel na babae. Wala po ako nabasa ang anghel na babae. Because angels are not subject to marry. So, yun yung pagkakaiba ng angels. Unang pagkakaiba, angels are spirit, men are not spirit in kind. Ang pagkakaparehas, angels have free will, men have free will. Now, pagkakaiba, angels are not subject to marry, but men are subject to marry. Now, kung ang angels ay mayroon silang free will, mayroon bang pagkakataon na sa pagsunod nila sa free will nila, nagkasala sila sa Diyos? Yes, meron po. Meron po. No? Meron po. Pero bago natin puntahan yan, we further discuss ano pa yung mga pagkakaiba ng anghel sa tao. Okay. Ano pa ang pagkakaiba ng angel sa tao? Now, we read on Psalms chapter 17 verse 8. Psalms
17:8. Psalm 17. Ito po sabi ni Hari David, keep me as the apple of the eye, hide me under the shadows of thy wings. Sabi ni Hari David, itago mo ako o ingatan mo ako gaya ng mansanas sa iyong mga mata. At itago mo ako sa ilalim ng anino ng iyong mga. Ang tinutukoy dito ni Haring David ay mga tao. So, men in general, ang mga tao in general ay apple of the eye ng Panginoon. Yung tao ang sinabihan ng Bible na apple of the eye. Yung apple of the eye, ito po yung maitim na bilog sa ating mata. Tayo, yung pagkatawag mong apple of the eye, it is, ano yung apple of the eye? Paborito. Ha? Paborito. Paborito. Ang tawag doon sa mga idioms. Idioms na ano? Apple of the eye. Ibig sabihin, paborito. Now, if men are apple of the eye of God, hindi ba niya paborito ang angels? So, now, we will go to the heart. We will go to the heart of our study. No, men have free will, and angels have also free will. Men have intellect. Angels also have intellect. In the sense that angels are much more intellect than men. Mas intellect ang tao. Ang angels kaysa tao, because angels know so many things. Marami silang mga bagay na alam na hindi alam ng tao that man only now trying to discover. Ngayon pa lang, but pero mayroong mga ilang mga bagay na ipinaalam ng Diyos sa tao na hindi niya pinaalam sa mga angels. No? Now, since both man and angel became the caretaker of this world, in what sense that man was or been the apple of the eye of God. No? Paano ang tao ang mas naging paborito ng Diyos kaysa mga anghel? We find out because angels also have free will, there are portions, or there are part of the history, if we could call this history, sa kasaysayan ng mundo na ang anghel ay nagkasala sa Diyos. Nagkasala sa Diyos. Nagkasala si Lucifer, and the sin of Lucifer is rebellion against God. Rebellion. Pinangarap niya maging katulad ng Diyos, at pinangarap niya agawin ang trono o ang kapangyarihan sa Diyos. So God put him in grave. Ibinaba siya ng Diyos. Kaya nagkaroon ng chaotic stage ang mundo in Genesis 1:2. Genesis 1:1, yung pinag-aralan natin nung una, it is Lucifer, Bin, and his angels are the inhabitant of this planet Earth and heaven. There's time on their life that they ascend to heaven and want to establish their kingdom before God, but God put them down. So, there's the free will. There's the free will. So, we could see on Genesis 3 that isa sa kapangyarihan ng angels, because angels are spirit. Ang anghel ay spiritu. Kahit they rebel against God, hindi sila namatay because they are spirit. No? Kaya on the entrance of Genesis 3, we could see that serpent, yung serpiente, ang isa sa katangian ng angel because they are spirit,
they can embody any creation or any creature. Ang Espiritu ay kayang pumasok sa anumang nilikha ng Diyos. So, Lucifer, being spirit, I believe he embodied the serpent. So, merong mga ganyang pangyayari, merong mga, since they never die, nagkalat sila rito, we could read in Book of Revelations, their place is not been found in heaven because Michael, the archangel, nakidigma sa kanila, and then Lucifer, 1/3 part of the angels, ay kinuha niya, naging kakampi niya, but Michael, the archangel, throw them out of heaven and cast them down in earth. Itinaboy o itinapon sila sa lupa. So, they are here. They are here long time ago. We cannot see them, but we could see their works. Yung bunga ng mga hindi pagkakaintindihan ng mga tao, these are all works of this spirit. So, it is the other part na kung saan ang mga anghel, display nila yung kanilang free will. Then, there is also one part, in Genesis 6, there are angels there. This is a different group of angels. These are different group of angels na nakasama ni Lucifer sa Genesis 1. In Genesis 6, sabi ng Bible, when the Son of God saw that the daughters of men are fair, they take them one to be their wife. So, in this passage, nakita natin, sinabi ng Biblia, nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak ng tao ay magaganda. Kumuha sila ng kanilang mapapakasawa. They practice their free will. Iniwan nila yung kanilang habitation, yung kanilang natural state as spirit. Because angels are spirit. We could see that kung gusto nilang magpakita sa tao, nagpapakita sila, napakita siya kay Mary. And you know what, the book of Islam, huwag na lang, dahil sa book of Islam, napakita sino bang angel to? Bukod kay Michael, Gabriel, Angel Gabriel, napakita kay Mary in man form, sa anyo ng tao. So, to make the story short, angels can practice their own free will. Napakita sa dalawang bahagi o pahina ng Bible, Genesis 1 and Genesis 6, there are two groups of angels. The second group of angels, they practice to be subject or not subject, to be in marriage. Kaya nagkaroon ng mga giants and that history in other times pag-aaralan natin yan. So, angels, because of practicing their free will, nagkasala rin sila. Same with man. When man have their own free will in Genesis 3, nagkasala rin ang tao. Kaya, ang sabi ng ating key verse, no? Balikan natin yung ating key verse sa Psalms 8. Psalms 8, what is man? Ano ang tao? Upang alalahanin mo ang tao, at ang anak ng tao para bisitahin mo. Sabi diyan, for thou hast made him, ginawa mo siyang mababa kaysa mga anghel. And has covered him with glory and honor. Yes, ginawa ng Diyos ang tao na mas mababa kaysa mga anghel. But God made man the apple of his eye. Though man is little lower than angel, but God made him the apple of his eye. That's why David said, what is man to be mindful of God? Ano ang tao para alalahanin ng Diyos? Ano ang tao para alalahanin ng Diyos? Angels are also God's creation. Pero God create angels by air or by His breath. Walang, we cannot read, only the book of Hebrews says that He made
angels spirit. Wala na tayong mababasa libang paron. But sinabi sa ating ginasa, man, a God, form. Ang ginamit na salita ng Diyos ay form. God formed man with His hands. Ginamit ng Diyos yung kanyang kamay para likhain ang tao. So that's why sinabi ni David, what is man to be mindful of God? Ano ang tao para alalahanin ng Diyos? Ano ang tao para bisitahin ng Diyos? Angels also sin. Nagkasala rin ang hell. And you know what? Why hell is created? Why eternal lake of fire created? It is not created for man. We could read that on Matthew chapter 25. Basahin ko lang ito. Why God is so mindful of man. On Matthew chapter 25 verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Sabi niya ng Panginoon, dun sa mga nasa kaliwa, this is judgment time. Nung mahatulan na niya ang tao, yung mga mabubuti nilagay niya sa kanan, yung masasama nilagay niya sa kaliwa, yung mga nasa kaliwa, mga tao, ang sabi ng Diyos, kayong mga nasa kaliwa, pumaroon kayo sa eternal fire. Ano yung eternal fire? Ang sabi ng Bible, 41, depart unto me, ye cursed, kayong mga sinumpa, into everlasting fire, prepared for the devil. Yung everlasting fire, in its natural creation, God created it to the devil and his angels. Yung impyerno o yung dagat-dagat ng apoy, nilikha ng Diyos sa Diablo at sa kanyang mga anghel. But because of circumstance, dahil man has his own free will to choose God or to choose evil, man, God, no other way that bring man there. Hindi dahil gusto ng Diyos, kundi dahil gusto ng tao. So, ito yung isang sense why sinabi ng Bible, sinabi ni Haring David, man is the apple of the eye of God. Because God, hindi ginusto ng Diyos na likhain ang impyerno para sa tao. It is for the angels. In fact, nung magkasala yung mga sons of God, sa pagkuha nila ng asawa sa mga daughters of man, nilagay sila ng Diyos sa Tartarus. So there are two groups of angels, one that have sinned because of fornications, and one because of rebellion. The group of angels that do fornicate, ikinulong sila sa Tartarus, sabi sa 2 Peter. We're going to read that, 2 Peter chapter 2 verse 4. Second Peter 2:4, ito po ang sabi. For if God spare not the angels, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved into judgment. Sabi dyan, hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala nung panahon ni Noah, kundi sila ay itinapon sa Tartarus o hell. Sa Greek yan ay Tartarus. And deliver them into chains of darkness. Sila ay inilagay sa pagkakagapo sa kadiliman. Kaya nga, angels, you cannot put them in chains. Only God. Only God can put them in chains. No other mortal here on earth could put spirit in chains. Only God. So, yung one group of angels that commit
sin in the times of Noah, inilagay sila sa Tartarus, doon nakakadena sila. Hindi sila pinatawad ng Diyos. This is my point. God did not spare angels. But why God spared man? Because man is the apple of the eye of God. See? Kaya sa creation pa lang, in God's, bago pa man likain ng Diyos ang tao, nandun na yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Dahil sinabi ng Hebrew 13:8, the Lamb of God is slain from the foundation of the world. Nilikha ng Diyos ang tao to be the apple of His eyes. Ito yung maybe continuity ng pag-aaral natin, ano nangyari sa angels. Angels, nagkasala sila. So there are two groups of angels. The first group, itinapon ng Diyos dito sa lupa. They are the spirit beings that we could see present nung panahon ng ating Panginoon. Sila yung mga diablo, yung mga masamang espiritu na nagpapahirap sa mga tao, in the sense na sumasanib sila sa tao, because spirit can embodied man. Only spirit can do that if man or the being that want him to be, give him way, kung papayagan ng tao. But if man, o kung hindi natin, if we will not allow, they have no authority on us. Lalo pa nang mamatay ang ating Panginoon sa krus. Now, in our days today, sa panahon natin ngayon, paano natin nakikita yung galaw? Kasi yung isang grupo ng espiritu ng angels are kept in Tartarus. Nandun sila sa kalaliman, they are chained there, they are bound there. Until now. Nakagapo sila. Hindi sila makakawala doon. Until the last day, napakawalan sila. But the other group, still here, ito yung si Lucifer and his fallen angels, sila yung gumagawa ngayon sa kasalukuyang generasyon natin. Ano yung kanilang trabaho? Lobe ng Diyos. We will study next time. Psalms 8, verse 3 hanggang 7. Ay, si Mancho nagbukas ng rep. Sabi dito, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the star which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Amen. So, parang continuity lang to. Continuity lang yung pinag-aralan natin. Yung mga nakaraang linggo. Napag-aralan natin na nakaraang linggo na yung mga angels ang unang tumira dito sa earth, no? Hindi ang tao. Now, dito sa pinag-aralan natin, sa binasa natin, gusto kong tingnan natin yung isang talata dyan na sinabi, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him. Sa mga iwan. Itong verse 5, sabi dyan, for thou hast made him a little lower than the angels. Yung daw tao ay nilikha ng Diyos na mas mababa kaysa mga anghel. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang pagkakaiba ng tao sa anghel. Ano ang pagkakaiba ng tao sa anghel? At ano ang tao at ano ang anghel? Sabi ng ating binasa, ginawa ang tao na mas mababa kaysa mga anghel. At sabi ng ating binasa,
ginawa din ng tao para maging tagapamahala sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos. So, way back, nang wala pa yung tao, ang unang tagapamahala ay mga anghel. So, God create angels, meron siyang purpose, meron siyang layunin, at ang Diyos ay nilikha din ng tao, meron siyang purpose at meron siyang layunin. So, ang common denominator ng dalawa, there was a time na yung angel ay naging tagapamahala ng mga bagay na ginawa ng Diyos. And there was a time na sila po ay bumagsak o hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos dahil sa kanilang rebellious, sa rebellion ng ilang mga anghel ay ibinagsak sila ng Diyos. And dumating ang punto na yung tao naman ngayon ang tagapamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Now, ano ang pagkakaiba ng anghel? Una, ang anghel ay espiritu. Sabi ng Hebreo 1:7, Hebreo 1:7, sabi rin, sa mga anghel ay sinasabi, who maketh his angels spirit. So, yung mga anghel ay espiritu. Yung espiritu rito ay sa salitang Griego ay pneuma. So, yung pneuma, ang ibig sabihin nito ay wind o hangin. Hindi siya ordinaryong hangin na nararamdaman natin ngayon. The pneuma is air. Naalala ko nung in-interview ako, sabi sa akin nung nag-interview sa akin, ano ang pagkakaiba ng pneumatic sa hydraulic. Pagka sinabi mong pneuma, ang ibig sabihin niya ng air. Pagka pneumatic, operated by air. Pagka hydraulic, operated by water. So yun ang pagkakaiba. Yung pneuma ay air, ang sabi nito, yung spirit, yung anghel ay espiritu. Ibig sabihin, yung espiritu ay ginawa ng Diyos na anghel. So, spirit ay galing sa anghel at yung anghel ay galing sa espiritu at yung espiritu ay hangin o pneuma. Pero yung hangin na ito, hindi yung hangin na ito. So, kung ang creation ng angel is from wind, yung wind na ito ay hangin, ito ay hindi ordinaryong hangin, hindi. Ito ay breath, hininga. Ito ay hininga ng Diyos. Yun yung creation ng angel. Kung ang creation ng angel ay galing sa hininga ng Diyos, ano ang trabaho ng angel? Sabi dyan, and his minister a flame of fire. Yung mga anghel daw ay ministro. Pagka sinabing ministro ay tagapaglingkod. Maririnig natin yung mga salitang yan. Pagka tinawag na ministerial o ministro, ibig sabihin yun ay tagapaglingkod. Ministerial, tagapaglingkod. So, angels, sila ay espiritu o hangin na ginawa ng Diyos ng mga angel para maging tagapaglingkod. Tagapaglingkod, nino? Tagapaglingkod, pagka sinabing tagapaglingkod, naglilingkod sa Diyos. Ang mga anghel ay sila yung creation ng Diyos na nilikha niya para maglingkod sa Kanya araw at gabi. No? Ang paglilingkod na ginagawa ng mga anghel sa Diyos ay to worship God. Pero meron din siyang ministerial na ginagawa sa mga tao. So, pagka sinabing minister, ang ibig sabihin nito ay servant. At the same time, ang angel din po ay lingkod ng tao. Dahil yung salitang minister, ibig sabihin yan, servant from derivation, galing sa salitang letorius. Ang ibig sabihin niyan, public servant. Ang function niyan ay function in the temple or gospel or a worshiper of God o mananambahan sa Diyos.
Amen. So, Sige, akin na. ang anghel ay espiritu. So, ang isa pang katangian ng anghel ay makikita natin sa Ezekiel chapter 28 verse 14. Sabi rito, thou art the anointed cherub, Kay Mami Jabin. God over, and I have set thee, so thou wast upon the holy mountains of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.